Verse 17, huwag ninyong isipin na ako ay pumarito upang pawalan ng saysay ang kautusan o ang mga propeta. Ako ay hindi pumarito upang pawalan ang saysay ang mga yaon, kundi upang ganapin ang mga yaon. Panginoong Hesus, tinupad niya yung kautusan sa positibong side. At tinupad din ng Panginoon yung kautusan sa negatibong side. Yan, medyo mataas mga kapatid. Ito ko lang munang i-share sa inyo, no? May karamihan sa mga nagpapahayag ng Ebanghelyo, no? Na kapag may mga beginners, mga bagong mananampalataya, palagi nilang ini-encourage yung basahin muna yung Book of John, ay Book of Life. Pinapakita dito yung Panginoong Diyos bilang Diyos at makikita din natin yung life dito. Napakadaling i-assimilate o madali nating matanggap yung mga salita na nasa book ng John. Pero itong Book of Matthew medyo mahirap siyang i-grasp, medyo mahirap siyang i-assimilate, no? Dahil napakataas ng mga truth na nandito sa Book of Matthew. Pakita natin ng malinaw yung Matthew. Kailangan din natin ng foundation ng John. Kailangan natin makita yung life na meron sa John para madali nating maintindihan yung Matthew. Ano bang ibig ko sabihin? No? Kasi nga yung Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan, tinroduce niya yung life. Tinroduce ng Panginoon yung life kung saan meron na tayong kapasidad na mamuhay sa loob ng kaharian ito. Yung kaharian kasi ng Diyos, mga kapatid, hindi siya kaya ipamuhay gamit yung ating natural na pangtaong kalikasan, di ba? So, halimbawa, sasabihin ng Panginoon na tayo ay magliwanag, no? Iliwanag natin yung liwanag na meron yung Diyos. Mahirap sa ating iliwanag kung tayo ay nasa mababang klase ng pagkatao. Pero mula na yung sa Book of John, makikita natin na ito ay book ng life, no? Meron na tayong kakayahan na ipamuhay yung buhay na rine-require ng Panginoon dito sa Matthew. Kasi yung Matthew, ito ay gospel ng kaharian. Ito ay gospel ng kaharian. Yung Panginoong Hesus bilang ating hari, tayo bilang ang kanyang kaharian, mga kapatid. Meron na tayong kakayahang mamuhay sa loob ng kaharian ito kapag na-impart na yung life sa loob natin. No? Halimbawa, mga kapatid, yung isda, hindi yan kayang mamuhay sa lupang ito, mga kapatid. Sa lupa. Bakit? Kasi wala naman siyang buhay ng lupa. No? Ganon din tayo, hindi natin kayang mabuhay sa loob ng tubig, dagat. No? Kasi nga, wala naman tayong buhay na kagaya ng isda. At yung isda, wala rin naman buhay kagaya natin. Ganon din sa kaharian ng Diyos. Kung wala tayong buhay ng Diyos, no, imposible nating maipamuhay yung kautosan ito. Itong mga sinasalita ng Panginoon. Ito ay sobrang taas. No? Kagaya nga nung unang panahon, yung mga tao, hindi nila masunod yung mga bagay ng kautosan. Paulit-ulit na yung tao ay natitisod. Kaya yung Diyos, pinakita sa atin, no, na hindi natin kayang sundin yung kautusan unless tayo ay magkakaroon ng buhay ng Diyos sa loob natin. Kaya yung Diyos, sa kanyang positibong aspect, binigay niya yung kanyang buhay para maipasok sa loob natin. At kung ito ay naipasok sa loob natin, mga kapatid, tayo ay nagkaroon ng kakayahan para mamuhay na sumusunod sa kautusan, sa ibabaw ng kautusan. Meron na tayong overcoming na life sa ibabaw ng kautusan. Hindi na tayo mahihirapan na sumunod sa kautusan dahil yung buhay ng Diyos ay nasa loob natin. No? Hindi na tayo nag-i-struggle na sumunod sa kautusan sa pamamagitan ng ating sariling kalakasan. Halimbawa, yung mga taong nakakulong. Noon, hirap na hirap silang maging mabuting tao, di ba? Pero dahil nga sa loob ng kulungan nakakatanggap sila ng salita ng Diyos, no? Makikita niyo yung mga pagbabago sa kanila. May mga pagbabago dun sa mga taong nakulong dahil nga mayroong something na life na pumasok sa loob ng kanilang mga espiritu. At makikita niyo yung pagbabago sa kanila ay isang kamangha-mangha, isang miracle, no? Na yung mga taong ito ay nagkaroon ng pagbabago, hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa Diyos na nanirahan sa loob nila, no? So, ganoon din tayo. Pagbabasa natin dito ng Matthew, no? Ito ay nasa mataas na klase ng aspeto ng moralidad, nasa mas mataas na aspeto ng karanasan, no? At ito ay hindi imposibleng ipamuhay natin dahil tayo ay may buhay ng Diyos. Pero sa mga makasalanang sanlibutan, imposible nila itong may pamuhay, mga kapatid. Kaya sa positibong aspeto, yung buhay ng Diyos, ito ay naipasok sa loob natin. May natupad ang kautusan sa pamamagitan niya dahil sa kanyang buhay, mga kapatid. Dahil sa buhay na meron siya na naipasok sa loob natin. Ito ay isang katuparan ng kasulatan. Sa negatibong aspeto, mga kapatid, itong ating Panginoong Hesus, siya yung katuparan ng kautusan sa kanyang kamatayan, diba? Hindi wala naman na sa atin na nag-aalay pa ng mga tinatabang luya, mga tupa, mga kung ano-anong alay, diba? Kundi ang ating inaalay sa Diyos sa ating panalangin ay ang ating Panginoong Hesus. Siya yung katuparan ng kasulatan sa negatibong aspeto sa pamamagitan ng kamatayan. Hindi na natin kailangan mamatay dahil yung Panginoong Hesus ay namatay na para sa atin. No, siya ay ang tumupad sa kautusan sa isang negatibong aspect. Purihin ng Panginoon. Verse 18.
Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggat sa lumipas ang langit at ang lupa, isang tuldik o isang kudlit man ay hindi lilipas mula sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat. Kaya mga kapatid, yung kautusan, makikita natin yung katuparan nito. Ang salita, no? Ito na ngayon ang ating Panginoong Hesus. No? At ang salamat sa Panginoon, no, na yung kautosang ito, hindi natin siya kayang ipamuhay unless yung Panginoon ay nasa loob natin. Kaya itong kautosang ito ay mananatili at ang ating Panginoong Hesus ang susi para magkaroon tayo ng pamumuhay na nangingibabaw sa kautosan, purihin yung Panginoon. Kaya kung ikaw mga kapatid ay mamumuhay na walang Diyos sa iyong espiritu, sa iyong karanasan, hindi mo mararanasan yung Diyos sa iyong karanasan, i-overcome ka ng kautosang ito. At ikaw ay paulit-ulit na magkakaroon ng kasalanan. Kailangan yung ating pamumuhay ay mayroong buhay ng Diyos para tayo ay mangingibabaw sa mga bagay ng kasulatan na ito. Purihin yung Panginoon, siya lamang yung susi para tayo ay mag-overcome sa mga ito. O Panginoon Hesus. Verse 19, kung ang sino mang magpapawalang bisa sa isa sa pinakamaliit na mga utos na ito ay tinuturong gayon sa mga tao na tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng kalangitan. Subalit ang sino mang nagsasagawa na natuturo ng mga yaon, siya ay tatawaging dakila sa kaharian ng mga kalangitan. Ang sikreto lang naman dito ay magkaroon ka ng buhay ng Diyos sa loob mo. Kapag ikaw ay may buhay ng Diyos sa loob mo, kaya mong mamuhay ng naayon sa kautusan. Pero yung mamuhay na walang Diyos sa loob mo, ito ay pamumuhay ng nagagapi ng kautusan. Verse 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi ihigit sa inyong katwiran, sa katwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng mga kalangitan. Yung mga eskriba at mga fariseyo, yung panahon na ito, sila yung mga tao na nakakaalam ng higit sa mga bagay ng kasulatan. Diba? Pero wala silang Diyos sa kanilang espiritu. So yung standard ng Panginoon ayon dito, pamumuhay sa loob ng kaharian ay mas mataas pa kaysa sa standard na mayroong pinamumuhay yung mga eskriba at mga fariseyo sa kadahilanan na sila ay namumuhay sa kautusan na wala namang Diyos sa loob nila. Kaya tayo mga kapatid, mapalad tayo sa panahon natin, yung Diyos ay kasama natin, yung Diyos ay nasa loob natin. Napakadali na para sa atin na tawagin siya Panginoong Hesus o Panginoong Hesus. Siya ay makakapasok sa atin. At magkakaroon ka ng matinding kapayapaan sa loob mo mga kapatid. Ikaw ay may kakayahan na mamuhay na naaayon sa kautusan dahil dito. Ikaw ay namumuhay sa ibabaw ng kautusan. Hindi mo na kailangan pang mag-alala whether or not sumunod sa kautusan o hindi. No? Parang ganito yan mga kapatid. No? Napakadali lang naman sa atin na sumunod sa mga batas. No? Dali lang sa atin na mamuhay na hindi lumalabag sa batas, di ba? Madali lang naman sa atin yun. Ang dahilan kasi nga yung batas na umiiral sa Pilipinas ay inaayon sa pamumuhay ng mga tao. Pero yung kautusan mga kapatid, no, na nasa Biblia, ito mga kapatid ay kautusan mga kapatid na standard naman ng Diyos. Medyo mataas naman siya. So, pamumuhay no, na hindi lumalabag sa batas sa Pilipinas, no, dahil yung mga batas dito, ito ay angkop para sa pamumuhay nating mga Pilipino, no? At madali siyang sundin. Unlike mga kapatid dito sa kaharian, no? Yung kautusan, yung Old Testament, ito ay tumutukoy sa moralidad. Pero dito sa kaharian na itinayo ng ating hari, ng ating Panginoong Hesus, ito ay something na mas mataas. Ito ay mas pinataas pa. No? Kaya mahirap para sa atin na mamuhay dito unless magkakaroon ka rin ng buhay ng Diyos sa loob mo para magkakaroon tayo ng angkop na pamumuhay dito sa loob ng kautusan. No? Kung ano yung pamumuhay natin bilang Pilipino, no, sa mga kautusan dito sa lupa, dito sa Pilipinas, ganoon din yung magiging pamumuhay natin sa loob ng kaharian na hindi nababagabag ng mga kautusan. Kung ikaw ay mayroong Kristo sa loob mo, may Panginoong Hesus sa loob mo, may Diyos sa loob mo, na madali para sa iyo na mamuhay sa loob ng kaharian mga kapatid. Na hindi ka nababagabag ng kautusan dahil sa ikaw ay namumuhay ng mayroong pamumuhay na naaangkop sa kaharian na ito mga kapatid. Ito ang pamumuhay na may Diyos sa loob mo. Amen.